Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Sa patuloy na paghahati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedegasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan. Bangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat
Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Kalbayog, Radyo Pilipinas, 882 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than... Ngan mga panhitabo sa gawas sa naton nasod, tara, harampangan tayo ni. Durungan kita mahibaro, makialam ngan magdiskusyon, harampangan tayo ni. Klaro, diretsahan, ngan may kasayuran para sa katanan. Inian, harampangan tayo ni. Ato na oras, 9 minutos sa naglabay sa alas 3 san Kulop. Maupay nga Kulop, Kalbayog. Yes, welcome na liwat sa harampangan tayo ni. An aton Friday afternoon source sa mga timely discussions mahitungod sa mga magkadarudilain nga issue ngan mga importante nga updates bahin sa mga pitad ug programa san gobyerno ngan kalakip na liwat ang mga panitabo sa gawas san aton nasod. Niya na adi nakita sa ika-25 san Hulyo 2025 nga di kami we are here to keep you updated and informed as we head into the weekend. Sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navilon, ako niyo mga kahampang yan ang akulop san Biyernes Suzette Pretencio. Ngan kaupod liwat naton sa Master Control, Sira Engineer Francis Morny Balvez, si Joven Cardenas, ngan kaupod liwat naton na naton mga OJTs, ikang sa Northwest Samar State University, kaupod naton Sara Carol Jade Magbutay, Mara Alba, Garalza Merlin, Karen Septo, Angel May del Rosario, Brenda Fortuna, Alexander Francisco, ngan si Mark Angelo Tayab. And as always, adi kami to shed light sa mga magkadarudilain nga mga issue nga nakakaapekto sa aton kinabuhi. Kay Sereng Panganisan aton permigin si Sereng dede sa aton programa nga kun mas damoan maaram, mas damoan mahihimo. Yes, once again, welcome sa aton programa Harampangan ta ini. Salamat sa mga nakatutok yan nga nagsusubaybay sa aton programa mapa Facebook maniton at Radyo Pilipinas Kalbayog o YouTube at Radyo Pilipinas Kalbayog. And of course, sa aton mga namamati sa radyo, shout out sa mga taga Ginbauyan Norte at sa mga taga Barangay Tabawan nga permi ko namamati sa aton. So, adi na kita liwat, adi na kita sa Biyernes. Ano itong ginuhulat nga adlaw, thank God, it's a Friday. So, kamusta man, an iyo si Mana? Kamusta man, an iyo Kulop, yan ang Biyernes, So, kung parehas kam sa akon, siguro, hinay-hinay nga, nagre-relax na kamo, Hinay-hinay nga, nagkakalma, na naglalaom, nga pagabot sa weekend buwas, talaga nga, fully nga maka-relax, ma-rejuvenate, diba, maka-recharge kita nga tanan. Pero syempre, antes nga tanan, updiak ani niyo, yan nga Biyernes, tikang alas 3 hangtod alas 4, susulod sa usa ka oras para sa aton pag-erestoryahay nga puno sa impormasyon didi sa harampangan ta ini. Kay apisar nga tikatapos na an semana, dire lagi hapon nauubos an mga sumat mga balita hinabi na sa aton mga panhitabo sa gawas sa naton nasod nga kinahanglan liwat naton mahibaruan ngan tutukan kay iniin may adagi hapon epekto dide sa aton nasod Pilipinas ngan kita como mga Pilipino. Pero antes saniton nga mga mapapaso nga issue nga aton pagharampangan, trivia anay kita. Mantigo ba kamo nga basar sa global data, may ada usa nga cyber attack nga nahitabo sa kada 39 nga segundo sa bug-os nga kalibutan. Alright, diba 39 cyber attacks ang ginihimo sa kada segundo sa bug-os nga kalibutan. So ang karuyag singon sini, samtang adiya na kita nag-iero istoryahay, samtang ako nagsusumat sa iyo
As I am speaking, as of this moment, may usa na liwat nga system nga karuyag sudlon online. And ang shocking news sini, kay diri la mga dagko nga mga kumpanya o opisina sa gobyerno ang target. Kasagaran ang mga ordinaryo la nga mga tawo sugad sa aton ang biktima san sini nga mga panhitabo hacking online. Sugad sa phishing, hacking, identity theft ngan iba pa nga mga klase san panlimbong o pan-scam sa internet. Diba damo kita na re-receive gani nga mga text messages. Diba pati nalaliwat sa aton Facebook. Oo, paghirot ka mo may dayton mga websites danay nga bagan ungod pero diri ngayon ungod. So saksiton sa biktima Oo, funny story la. Ako pero miya nagsisering sa akon mga tita nga maghirot sana nga mga pan-order online. Ako logo na biktima. Kay nag-order ako online and adto sabot ko nga ungod kay talaga legit an iya interface sa niya website. So website mismo akong gin-orderan dire page la sa Facebook. Pero adto nga yan hinimo-himo la adto nga website. Mao pa nga kitaon niyo iyugod talaga kitaon i-examinon ang website kay kun bagan ungod kitaon luwat kung sano iton ginhimo. Kaya para isa to medyo bago pa lang nga ginhimo. Although may mga reviews dito, pero bago pala ginhimo. So, saring akong kuya, nga usa ito sa red flag. So, kung bago pala ang website, posible nga ginhimo la iton para sa panlimbong. Okay, usa ka again na biktima. Okay na la, kay nakuha ko pagyapan akong kwarta, kay COD man. So, sa yan nga moderno nga panahon man ko nga haros nga tanan in online na ang transactions. Diba, tikang sa aton pag-order. Pag negosyo, pati na lang nga niliwat sa pag-aram, diba, mga online classes nala. Ang pagbabayad sa naton mga bills, diba? So, importante talaga nga an aton cybersecurity in secured, ang importante ang kadadlaw nga katalwasan sa aton cyberspace. So, ang kaupayan la, kay damo nga mga nasod na nagbububligay para sa sini nga pagsiguro nga naton cyberspace in talaga nga safe and secured. So sa dire pala maiha nga panahon actually nagkasarabutan ang Pilipinas ngan Canada nga pakusgon pa ang pakigbubligay sa sektor sa cyber defense. Nga na siya ito naton paghaharampangan noron niyan aton igdedetalye an ini nga cyber defense cooperation sabot nga sa Pilipinas ngan Canada. Nga nano ba mga benepisyo sini sa aton ko mo mga ordinaryo la nga mga Pilipino. So durungan kita niyan nga ma-informed durungan naton nga pagharampangan igdetalye an adto nga cooperation sa but nga sanduhangan aso. Aton oras 16 minutos ang naglabay sa 3:00. Mabalik kita sa aton programa Harampangan Tayni pagkatapos la san pipera nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Luzon, Visayas, Mindanao. Sabay-sabay nating tunghayan ang ika-4 na ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mga pangakong tinupad, mga kasalukuyang proyekto at iba pang plano para sa bagong Pilipinas. SONA 2025 sa July 28 kasama ang buong pwersa ng Presidential Broadcast Service. Ang komprehensibong pagbabalita, pakinggan at panoorin live sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa lahat ng provincial stations. Official Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Facebook page. Channel 3 sa ABS-CBN TV Plus. Channels 45 to 49 sa GMA Affordabox. SONA 2025 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Special Coverage. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Issue, trending topics, programa sa gobyerno, ngan panhitabo sa gawas sa naton nasod. Padayon kita sa pakigistorya, paghibaro ngan pakialam, inian, harampangan ta ini. Aton oras, 19 minutos sa naglabay sa alas 3. Kamuin padayon nga namamati sa harampangan ta ini. Denhela sa aton na stasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayo. Ngan sa pagkayana, aton igdetalye an ini nga mas ginpahilarom nga Cyber Defense Cooperation sabot nga san Pilipinas ngan san nasod Canada. So ini nga kooperasyon sanbot nga sanduha nga nasod iniin talaga man god nga importante kay 'di ba sa aton nga na moderno nga panahon nga kundiin halos nga tanan na talaga nga transaction in gindudumara online. 'Di ba siring ko nga ni kanina tikang sa aton pagbayad sa naton mga bills, pagpalit sa produkto, pag-aram liwat online classes, aton pakig-communicate 'di ba hangtod sa mga serbisyo sa gobyerno, iton nga tanan ginhimo na online. Mao nga talaga no diri harumamay an ini nga tarhog sa cyber attacks sa aton cyberspace. Mao nga talaga usang importante an ini nga pitad nga ginhimo sa Pilipinas ngan Canada sa diri pala maiha nga panahon nga ini an katuyuanan nga mas pakusgon an ira pagbububligay sa sektor sa cyber defense. So anini nga kooperasyon iniin na hinabo sa to nagdabay nga Hulyo 22, 2025 sa Sidelines and Digital Defense Symposium 2025 nga ginbuhat sa nasod Singapore nga kundiin nagkaregta ang mga opisyal tikang sa Pilipinas ngan sa Canada. So tikang dede sa aton nasod Pilipinas si Attorney Odessa Roseliz Magisa, Officer in Charge sa Office for D&D Information Security ang nag-atender. Ngan siya inakig-meeting kan Hani Nasser, Directors sa Domains and Technology Policy sa Canadian Department of National Defense. Ang duha nga opisyal, o dan iba pa nga mga representante sa duha nga nasod sirain ginisgutan niran mga praktikal nga mga pamaagi sa pagbububligay. Nano ini sugad sa capacity building o an pag-training sa mga eksperto para mas maging andam sa pagresponde sa mga tarhog online. Nga information sharing programs o an pagbaliuay sa kinaadman nga warning mahitungod sa mga posibleng cyber attacks. Ito in kaparte sa mas hilarom nga defense partnership sa duha nga nasod nga formal nga ginlaygay pinaagi sa Memorandum of Understanding o MOU on Defense Cooperation sa Enero 2024 ug mas ginpakusog pa ini sa pag-aproba sa Status of Visiting Forces Agreement. Dugang pa sini san sinilang una nga semana sa Hulyo gindumara liwat an usa nga high-level bilateral cyber working group meeting kaupod ang Canada nga asyanin pagpamatud san padayon nga dialogo ngan actual nga aksyon san duha nga nasod san Pilipinas ngan Canada. So an importante nga pangkianan naton kumo mga ordinaryo lang nga mga Pilipino nano ban aton benepisyo nga makukuha san sini nga kasarabutan. Bangan masiring ka oro istoryahay man la ito para man kitsa na makukuha. Pero dire kay dako an aton makukuha dako an benepisyo naton san sini nga naging kasarabutan san duha nga nasod. So adi an pipira lang nga mga konkreto nga benepisyo
Una, ang mas talawas nga online government services. Samtang padayon ang digitalisasyon sa mga serbisyo sa gobyerno, diba kaya naging papaduso talaga ang ini nga digitalization sa aton gobyerno. Dide sa Calbayog, ganing Calbayog LGU, diba, na ato nababalitaan. Ang ini nga push talaga for digitalization, partnered sa aton mga private sector para gud la mas mapaduso ang ini nga paningkamot sa aton gobyerno nasyonal. So, ang mga serbisyo sa gobyerno nalaliwat so sa SSS, PhilHealth, BIR, gan iba pa. So, iton in mas hataas ang risk sa hacking. Ang kung may hinumduman nga ni Neo, sadto naglabay nga tuig adto actually if I remember it correctly, and PhilHealth sirain naging usa sa mga biktima sa sini nga cyber attack, diba? Nera website na nag-down, diba, nera system ang hitungod sa hacking. So talaga nga importante anining kooperasyon kay pinaagi sa sini nga kooperasyon mas magiging protected ang aton mga personal nga impormasyon kontra sa identity theft ngan iba pa nga mga data breaches. So inaton tano nga diri na utro mahitabo adto nga nahitabo sa naglabay nga tuig. Actually diri la PhilHealth ang naging biktima sa cyber attack pati nga ng DICT if I remember it correctly iba pa nga government agencies. Inaton ta nga pinaagi sa na again mas magiging talwas na naton mga government services. Panduha nga benepisyo ang pag-iwas o paglikay sa online scams ngan phishing. So kalakip sa information sharing adton pag-alerto sa mga bag-o nga klase sa online scam ngan pagbug-o sa mga early warning. So kung mas damo ang impormasyon sa gobyerno, mas kaya sini nga makaghatag sa warning sa publiko. Pasya man go dito kasi rin pangani diba sa aton programa nga kung mas damon maara, mas damoan mahihimo. So ini nga information sharing sabot nga sa Pilipinas ngan Canada, dako sini talaga ang buligan Kay kita in makakag-access liwat sa mga impormasyon, paano ba malikyan paano magkamay-ada pa sa mga preventive measures para malikyan talaga ini nga mga scams ngan phishing online. Usa pa nga benepisyo sini ang proteksyon para sa mga gugtiay nga negosyo online. So anaton ekonomiya inigin papadalagan sa kasagaran mga MSMEs o micro, small and medium enterprises nga sa pagkayanahan nagagamit na liwat sa mga digital platforms para sa era pagnegosyo para sa era kita. So kung mas marig-on ang cybersecurity guidelines kan suporta ang posibleng maihatag sa era pinaagi sa sini nga training and awareness, ito din magreresulta sa mas talwas nga space para sa aton mga negosyante. Kanan ni nga international partnership magreresulta lat ito sa mas da mga training para sa aton mga negosyante nga may adasan era online businesses. Usa pa nga benepisyo magkakamayada liwat ini mas damo nga oportunidad para sa mga Filipino cybersecurity professionals. So diba, usa nga napagharampangan na nadto nga capacity building. So mahitungod sana nini nga capacity building and posible ini nga magresulta sa mga scholarship, trainings kan oportunidad para sa mga eksperto dide sa aton nasod Pilipinas nga magkamay-ada sa kolaborasyon sa mga nasod sugad sa Canada. And lastly, mas magiging marig-on ang aton kooperasyon, ang aton ugnayan sa international community. Ay diba, kay kon safe, nakikita nila nga safe man ang aton digital space, may ada mas hilarom nga pagtapod ang iba nga nasod sa aton, nga sirain makikita nila nga okay, may daman kita kapasidad nga proteheran ang aton digital systems. Of course, mas magiging secure da nila pagkita, mas damo an magi-invest sa aton. Ngan mas damo an oportunidad nga mayahatag sa aton, linabi na sa tech industry sa aton nasod. So, anini nga Digital Defense Symposium 2025, nga kundiin nga di nga ni nahimo ini nga kooperasyon sa Pilipinas ngan Canada,
Iton in kaparte sa ASEAN Defense Ministers Meeting Cybersecurity and Information Center of Excellence o ACC. So, pinaagi san sini nga ASEAN ang Defense Ministers Meeting inahatagan kita nga nasod inahatagan kita sa higayon nga makigbugbuligay sa iba pa nga mga nasod para ma-maintenar ang talwas nga rehiyon kontra sa digital threats. So sa katapusan, ang mga sugad sini nga mga klase sa diplomatic and defense engagement, hindi rila inihano ang magbibinipisyo aton mga opisyal sa gobyerno pati aton mga kasundaluhan aton mga uniformed personnel. Ini talaga man good para ini sa kada Pilipino nga naggagamit sa internet. So, kung kamo man estudyante, empleyado, negosyante, o mga ordinaryo lang ang mga Pilipino, kita nga tanan in makakabenepisyo siningan ini nga kooperasyon para good ini sa aton nga tanan. So, samtang nagtitika grabe ang tarhog online, mas nagtitika kusog liwat dapat mas nagtitika kusog ang aton kapasidad nga bumaton linabinasan sini nga mga tarhog online an iton in mahitabo pinaagi san sini nga aton pakig kolaborasyon nga pakigbubligay sa mga nasod nga karuyag kita buligan mga andam liwat nga buligan kita. So adto good news ini para sa aton nga tanan. Inaton ta nga mas hatagan kamo kasayuran bahin san sini nga importante ngan mahinungdanon nga pitad sa naton gobyerno Pilipinas kabulig ang gobyerno sa Canada. Alright, balita naman anay kita sa lokal. Mas hugot nga pagpatuman sa smoke-free nga vape-free nga komunidad gintutukan durante sa courtesy visit sa World Health Organization o WHO sa Calbayog, LGU. Ini detalye pinaagi sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Padayon ang pangalimbasog nga ipakita sa Calbayog City ang marig-on nga panindugan para sa usa nga smoke-free nga vape-free nga komunidad subay sa World Health Organization o WHO Framework Convention on Tobacco Control ngan sa Republika Acta 9211 o ang Tobacco Regulation Act of 2003. Kasankulop Hulyo 23 nag-courtesy visit sa Calbayog City Hall ang WHO nga kundiin personal nga ginwelcome ni Mayor Raymond Uy ang bisita tikang sa WHO Representative Office in the Philippines nga si Dr. Florante Trinidad. Gindiskusyonan durante sa meeting ang mga pitad sa syudad sa pagsiguro sa malimpyo, maupay nga palibot para sa publiko labi na sa kabataan ngan mga sektor nga mas madali maatake sa mga sakit nga may kalabutan sa panigarilyo ngan pag-vape. Ginpapamatud-an san sini nga higayon ang panuyo sa syudad nga igpatuman san hugot ang mga ordinansa nga nagtututok sa paglikay sa epekto sa tobacco products ngan electronic nicotine delivery systems. Dako ang pasasalamat sa lokal nga gobyerno sa Calbayog sa suporta sa WHO ngan Department of Health sa pagkabot sa mas himsog nga kinabuhi para sa ngatanan nga Calbayognon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Para sa aton katapusan nga lokal nga balita, dito naman ini sa aton hipid nga probinsya sa Northern Samar. Child Development Workers sa Northern Samar nakakarawat mga insentibo tikang sa gobyerno probinsyal sa Northern Samar. Detalye pamatian naton matikang kan Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Ginbuhat ang Child Development Workers Summit sa probinsya sa Northern Samar kundi informal nga gindistribuer ang 1.7 milyones pesos nga kantidad sa insentibo para sa 569 nga child development workers sa bugos nga probinsya. Ang aktibidad ang nagsaserbe nga oportunidad para personal nga makarawat sa mga child development workers ang era monthly incentives nga sakop ang bulan Enero kutob bulan Hunyo yan na tuig 2025.
25. Nakakarawat naman loyalty incentives at mga nakagserbisyo nga diri mahamubo na pulo katuig. Ginpaunahan sa gobyerno, probinsyal ang distribusyon kasugbong ang mga municipal ug barangay LGUs. Nagatender ang 303 nga child development workers sa unang nga distrito ug 266 nga child development workers sa ikaduha nga distrito. Katuyuanan sa aktibidad nga kilalalion ang era pagserbisyo ug mas maparigon ang suporta sa temprano nga edukasyon sa mga kabataan nga Nortehanon. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, 26 minutos na lang nagpapabilin antes mag alas 4. Kitain mabalik sa aton programa Harampangan Tayni pagkatapos la san pipera nga mga pahinumdum. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayog, DYOG 882 AM. Luzon, Visayas, Mindanao. Sabay-sabay nating tunghayan ang ika-4 na ulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mga pangakong tinupad, mga kasalukuyang proyekto at iba pang plano para sa bagong Pilipinas. SONA 2025 sa July 28 kasama ang buong pwersa ng Presidential Broadcast Service. Ang komprehensibong pagbabalita, pakinggan at panoorin live sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa lahat ng provincial stations. Official Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Facebook page. Channel 3 sa ABS-CBN TV+. Channels 45 to 49 sa GMA Affordabox. SONA 2025 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Special Coverage. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Isyu ngan balita tikang sa gawas sa naton nasod nano an epekto sini sa aton ini susumahon ngan paghihisgutan inian harampangan ta ini balita. Aton oras, 26 minutos na naglabay sa 24 minutos na lang nagpapabilin antes mag alas 4. Kamo in padayon nga namamati sa Harampangan Tayni din hila sa aton na stasyon 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas Radyo Publiko Calbayog. So kapag kaya na aton naman paghaharampangan na naton mga balita tikang sa gawas. Oo, kaya aton anong impormasyon waray ini ginpipili nga lugar. So aton pagisgutan niya na ini nga utro nga dispute kasamok sabot nga sa Thailand ngan Cambodia. So sa inisan pinaka mapaso nga issue yan na sa bugos nga kalibutan anini nga utro talaga nga pagputok sa tensyon sabot nga sa naton duha nga hipid nga Southeast Asian nations Southeast Asian nations anini ang Thailand ngan Cambodia. So basar sa mga report nagbalyuay san pagputok ang duha nga nasod sa borders sa ikaduha na nga magkasunod nga adlaw yan na nga Biyernes. Basar sa report nagtikang an enkwentro banda alas 4 san kaagahon matapos kuno nga una nga nagpaputok ang kampo san Cambodia gamit ang mga gugti ay nga armas ngan mga mabugat nga sandata. So pagkatapos sana bumulos naman ang Thailand pinaagi san artillery fire ngan F-16 airstrikes sa mga identified nera nga target sa sulod mismo sa nasod Cambodia.
So actually, a brief background la, and ining attention ano, in maihan na ini nga na mumuo ano sabot nga sa Thailand ngan Cambodia, labi na sa mga lugar nga kundi hindi pa sigurado nga hindi pa pinal and borders. Kasi border dispute good ini nga era gin papag-awayan ano. Halaba kasi an border, so may ada halabaon nga 800 kilometer nga border an duha nga nasod ano an iniin ka parte sa mga importante nga mga religious heritage sites nga parehas nga ginaangkon sa duha nga nasod. So baga ini gihapon an Israel ngan Palestina no. So importante an ini nga mga borders sa duha nga nasod. So mao ito niyan kay waray paliwat legal, waray paliwat penal kay kun hain gud talaga ang tubtuban sa Cambodia, hain ang tubtuban sa Thailand. Ito nga nagkakasamo ka no, nag-aaragway kay ang demarcation border in kaya iha pa ini nga ginhimo ano, sadton pa ini ginhimo ang demarcation border sadton pa san pagsakop sa nasod France sa Cambodia. Mao nga may mga parte nga diri pa klaro ano, diri pa sayod an kung sino ba ang legal nga may adasan unlegal nga may tag-iya sa sini nga mga borders ano, Cambodia ba o Thailand. Nasabot nga sa sini nga mga enkwentro, ang pinakadakuman god nga naapektuhan sini ano, unfortunately ang mga sibilyan. Diba? Ang mga waray kapas nga proteheran ang era kalugaringon, waray kapas nga umato. So basar sa datos sa Thai Ministry of Public Health, masobra na 14 katawo ang namatay sa Thailand kadamaan sini sibilyan, samtang sa Cambodia usaan report nga namatay ngan 5 samaran. Masobra naman 100,000 Thai residents ang nag-evacuate pakadto sa mga temporaryo nga mga evacuation centers, samtang masobra 4,000 katawo naman ang lumikas sa era mga bablay dito sa nasod Cambodia. Ngan kung niyo ini-research online ano, sa mga nakakitaliwat sa sini nga balita, in may video nga nagpapakita sa mga sibilyan, mga tawo nga naglalaksi nga sirain makaiwas la sa era mga tagsa-tagsa nga lugar sa kabut nga ansan kagab-ihon. Kasan kabut nga ansan kasi roman ano, mananira la darain mga gugti ay la nga mga gamit man sirain nakasirong la sa ilarom la sa trapal. O kakuri god ano, san sugad sini nga mga panhitabo, sugad sini nga kasamok, kabot nga san mga nasod. Kasi diri man good mga opisyal ang naapektuhan sini ano, mga sibilyan permi ang una nga naapektuhan. So mahitungod san sugad sini nga nagtiteka grabe nga tensyon ang mga aton hipid nga mga nasod, sugad sa Japan, ang China, nga actually kitaliwat nga Pilipinas, kitaliwat sa aton nasod ano, aton gobyerno nanawagan sa dagmit nga de-escalation. So, ang United States of America liwat nanawagan liwat sa de-escalation sa sini nga nagtitika grabe nga tensyon sa Cambodia ngan Thailand. Ang duha nga nasod ano, parehas sira nga may adasan ugnayan ano sa militar sa China. Samtang ang Thailand naman ginsisiring nga usa ini siya nga major non-NATO ally sa Estados Unidos nga asya nagbubulig sa era mga military programs. So unta ano aton paglaom nga diri ini maggrabe pa kay dako sinian epekto ano. So although kita inharayo kita sa actual nga putukan, pero actually horo-horo ni nga ni ano, di ba? Kay harani manggudla sa aton ng Thailand nga ng Cambodia. So, dako siya tiyan magiging posibleng epekto ay sera in miyembro ano, ASEAN Brothers tayo ni sera ano. So, miyembro sera sa ASEAN. So, usa sini nga magiging posibleng nga epekto sa Pilipinas and regional stability sa aton rehiyon. So, ang Southeast Asia in may maihana nga panawagan ano para sa kahimyangan kooperasyon sa rehiyon. So, kung magpapadayon an ini nga samok sabot nga sa Thailand ngan Cambodia, posible nga maapektuhan ang bugos nga rehiyon sa Southeast Asia. So kalakip na sinian maapektuhan ang ekonomiya nga ang alyansa sa ASEAN ASEAN countries. Usa pa nga epekto ang ASEAN cooperation.
So, como miyembro liwat sa ASEAN, ang Pilipinas in parte sa mga diplomatiko nga mga pitadano para masigurado ang kahapsayngan ang kahimyang sa rehiyon. So, posible ang aton nasod pwede nga makialam pinaagi sa calls for peace nga dialogue. Labi na nga kita mismo in may adaliwat kita sa mga territorial dispute sa iba nga parte sa Asia Pacific. So, asya gud ini kay huroharag nila naton mga nasod. So, dire ito manilikyan nga may ada mga territorial dispute Pero hinaut kadunta nga iton in pagharampangan sa diplomatiko nga pag-irestoryahay Dire nga umabot sa sugad sini nga gyera kay talagang kayron mga sibilyan. Usa pa nga epekto sini sa aton nasod humanitarian and migration impact. So kung mas maglalala ang sitwasyon, posible nga magkamay-ada sa refugee spillover nga makakaapekto sa mga hipid nga mga nasod. So posible nga may ada mga refugees matikang sa sini nga duha nga nasod nga kumadi sa aton nasod Pilipinas o sa iba pa nga mga hipid nga mga nasod. Susugad nala dito sa Russia ngan sa Ukraine nga samok So ang mga taga-Ukraine sira naging refugee sa mga hipid nga mga nasod dito sa Europe. So, may ada ko madto sa Poland, may ada ko madto sa Sweden, sa Germany So siya itong kinatawag nga refugee spillover. So posible nga magkamay-ada sa sugad sini kung mas magagrabe pagod ngan kay kung i-allow abrihan sa naton gobyerno liwat nga kumarawat sa mga refugees. So ini in mga kaapekto sa supply chain nga transportasyon labi na kung maapektuhan liwat ang mga border trade routes sa rehiyon. Usa pa nga magiging epekto sini ang security or seguridad nga kundiin ang sitwasyon in mas naglalala pa kung maglala pa iton in magkakamayada talaga sa instability and security sa rehiyon in maghihinay. So ini in pagpahinumdom gihapon sa aton gobyerno nga padayon nga mag-andam sa miskan nga mga tarhog sa teritoryo. And of course nga hinatunta nga i-maintenar ipadayon ang balanse nga pakig-istoryahay, balanse nga ugnayan sa aton mga hipid nga mga nasod sa ASEAN. So saya nagpapadayon gihapon ang tensyon sa border sa Thailand ngan Cambodia. Ngan sa akon latest nga nahilingan nga news nga nabasahan in padayon gihapon ang pagbalyuay sa pagpaputok sa mga armas sa duha nga nasod. Pero ini naton talaga paglaom let us all just pray sa kahimyang sa duha nga nasod nga hinaot unta in waray na iba pa nga mapektuhan. Andiri pa mas maglala ini nga kundiin mil an maapektuhan bangin mas maggrabe pa dire la 14 an mamamatay kundi shin dire nagadunta umabot sa sugad sana nga panhitabo. So sa ini nga pagpahinumdom gihapon sa aton nga apisar nga gugti ayla an kasamo san sa border border disputes iton kung diri mapupugngan in pwede nga humantong sa hilawig grabe nga krisis. Kapisar nga guti ayla nin era naging diri pagkakaunawaan iton is nagteteka grabe na. Kasi ito naton pagpahinumdom gihapon dide sa aton gobyerno didilat sa aton nasod Pilipinas. So padayon kita magmasid sa sini nga issue inabi na kay aton lini sira mga kabugtuan dide sa ASEAN and permi kita bahero. Let us all informed ourselves sa sini nga mga panitabo sa gawas sa aton nasod. Aton oras 47 minutos sa naglabay sa alas 3. Mabalik kita sa aton programa Harampangan ta ini. Naton ning papadayon naton pag-irestoryahay pagkatapos la san pipera nga mga pahibaro.
news and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov PH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov PH Super App. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Aton oras, 51 minutos ang naglabay sa alas 3. Kamuin padayon nga namamati sa aton programa Harampangan Tayni. Danila sa 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayo. Nasa pagkina may dakitasan pipira lang ang mga announcement. Sa aton siyahan nga announcement magkakamayada sa Buntis Congress. Yan ang Agosto 1, 2025 sa Samar Convention Center, Catbalogan City, Samar. Inihano in kaparte sa selebrasyon sa Summer Day nga Breastfeeding Week. Nga kundiin pinaagi sa sining Buntis Congress 2025 in hatagan sa spotlight and maternal health nga importante nga papel sa naton mga iroy hano sa pagbugos sa makusog nga mas malibsog nga probinsya. So ang mga highlight nga expert discussions magkakamayada sa diskusyon bahin sa nutrisyon durante sa pagburod, family planning, pag-recognize sa mga danger signs, breastfeeding benefits, and HIV awareness and prevention. Kalakip sa sini nga mga diskusyon, magkakamiada gihapon sa giveaway ng mga libre nga serbisyo.
Tugad sa giveaways and buntis kits, prenatal consultations, food packs, nga dental care. Tuturohon nato na ini nga Buntis Congress 2025 kamay da tema healthy nga burod para sa summer nga makusog. Iniin pagbubuhaton niya na nga tiarabot nga Agosto 1, 2025 sa Summer Convention Center, Catbalogan City, Samar. Ngan announcement naman matikang sa Department of Education o DepEd pwede na nga may report ang mga kaso san panaabuso kontra sa mga estudyante. Para sa pag-report, adi ang Learners Telesafe Contact Center Helpline. Para sa era telephone number, pwede niyo tawagan sa 02-8632-1372. Ngayon, pwede lot ka mo tumawag sa era mobile number at 0945-175-9777. Trohon ko, 0945-175-9777. Ngayon, pwede lot ka mo mag-email sa weprotectlearners@deped.gov.ph. Ngayon, pwede lot ka mo mag-message ngayon bumisita sa era official Facebook page sa DepEd Learner Rights and Protection Office. Ngayon, kay harating naman mag-alas 4. Niyan nga alas 4, tara, durungan kita mag 4 o'clock sa Bayang Habit para denget out. Niyan nga alas 4, ayaw kita kalimot nga mag-search and destroy sa mga lugar nga pwede panimalayan sa lamok, tugad sa mga daan nga paligad, balde nga drum, alulod, mga luho sa tuna o sa kalsada, anything and anywhere nga gintitirukan sa tubig, pwede iton maging panimalay san kete-kete nga lamok nga nagdadara sa dengue. Maonian nga alas 4, samtang namamati kita sa billboard, pamilingon nato niton, nga ipanlabog ganini nga mga pwede nga maging breeding site. So kung may da ka mo nakitaan nga daan nga paligad, used water bottles, nga may da sulod sa tubig, alayon na paglabog. And para sa ton mga may ada balde nga drum nga waray takop, alayon na laliwat pagtakop sa iyo balde nga drum. Ngan samtang nagsi-search and destroy kita, of course, direliwat naton kalimtan nga proteheran na naton kalugaringon. Magsulot kita sa long sleeves, long pants, ngan magbutang mosquito repellent sa exposed nga skin para dire kita makagat sa lamok. Once again, yan nga alas 4, samtang namamati kita sa billboard, tara talinguhaon naton nga mag 4 o'clock sa Bayang Habit para denget out. Ngan bueno, ada nagtatapos sa naton pag-erestoryahay dede sa aton programa Haram Panganta ini. Kay sering pangani san aton permi gin si sering akon mas damoan maaram, mas damoan mahihimo. Aton oras 4 minutos na laan nagpapabilin antes mag alas 4. Masunod ang news update ng pagkatapos masunod ang aton paborito nga programa ang Billboard. Ini otro ang aton programa Haram Panganta ini. And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Calbayo, DYOG, 882 AM. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:57 p.m. Maupay nga kulop sa iyong tanan. Asya iniyan mga balita yan na nga oras. 3-day outreach program sa LTO Calbayog ginbuhat sa Barangay Basud. Detalye sa siningang balita, matikang kan Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Sa bisa sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ug sa pagpanguna ni DOTR Secretary Vince Dizon, manilampuson nga ginbuhat sa Land Transportation Office, LTO Calbayog District Office, ang tulo ka adlaw nga outreach program sa Barangay Basud, Calbayog City.
lakip sa aktibidad ang libre nga theoretical driving course TDC, on-site processing sa student permits ug distribusyon sa mga plaka para sa private vehicles ug TODA units. Katuyuanan sini nga mas mapaharani sa komunidad ang LTO services ug mapahilawig ang kinaadman sa responsable nga pagmamaneho. Ginpamunuan ini ni District Chief Jelmar Badjon kaupod ang mga personahe sa LTO Calbayog ug interns tikang NWSSU sa kabuusan sa 62 nga TDC certificates ang gindistribuer, sa 63 nga student permits ang naproseso ug 2 nga driver's license renewals ang natapos. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Para sa aton katapusan nga balita, NGCP andam sa posibilidad san pag-agi san magkugsog nga bagyo sa Islasan Samar. Detalye aadi sa akon report. Radyo Pilipinas report. Sa ginbuhat nga Power 101 Seminar Open Forum, ginsiguro sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang era kaandaman sa mga posibilidad san pag-agi san magkugsog nga bagyo o super typhoon sa isla San Samar. Sumala sa NGCP, tikang san pag-igo sa Super Typhoon Yolanda, era na gin-upgrade ang mga transmission lines, tikang san original nga 180 kilometers per hour nga wind threshold rating, ang bag-o nga mga struktura yana kaya nga tumindog tubtub 320 kilometers per hour. Sa mga bag-o nga proyekto sugad sa Calbayog to Allen transmission line, gingamit na ang mas marig-on nga disenyo. Naghimo gihapon ang NGCP san pag-aram sa mga ginaagian san bagyo base matudlok ang prioridad sa mga kinahanglan ig-upgrade nga tore. Pahayag pa sa NGCP nga kung matumba man ang mga tore, may dasera emergency restoration system nga diri na kinahanglan san magbugat nga ekipahes. Ini kaya nga ikarga ngadto sa magsugot nga lugar ug sa kabukiran ngan sa suludlasan usa ka adlaw, kaya na nga mahibalik ang transmission san kuryente ngadto sa mga electric cooperatives sugad sa Samelco 1. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Asya doon kabugusan sa mga balita yana nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas.